Pisabat mga igsoon. Karon ang atong fellowship sa CLTS ika 37 fellowship. Kita magpasalamaton sa Ginoo tungod kay kita karon nakaabot niining fellowship o nakadungog sa mga pulong sa Ginoo. Karon atong tun-an ang atong leksyon nata sa ikatulong nga leksyon sa atong pagtun-an ang uluhan kahayag nagasidlak diha sa kangitngit. Light shines in the darkness. Ang kahayag magamit yun na siya sa panahon sa kangitngit. Ayngon sa atong uluhan, si Jesus mingong kanila, ang kahayag ana uban kaninyo sa mubo nga panahon. Panglakaw kamo samtang ana pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit. Siya nga nagalakaw sa kangitngit dili mahibalo kun asa siya padulong. So ang taong maabtan sa kangitngit wala gyud siya mahibalo kung asa siya padulong. Sama sa parabulo sa usambingay sa Matthew 25. Ang 10 virgin nahutdan, ang 5 foolish virgin nahutdan sa lana. So importante kayo sa ilang panahon na naay gitawag nga kahayag. Sa una mga igsoon, wala pa man ang katpara sa ato karon na ang mga poste dias dalan na may suga. Wala pa man ang solar. Wala pa na. Importante kayo na samtang hayag pa, magbakta sila perting layua. Ang mga dato sa una, ang mero arang-arang, makasakay og kabayo, dangki, unsa pa na diha, kamilyo, siguro no? Sa una diri sa ato, dato ka kung nakay bike, bisa usan, gisulti gani kang sister wet, expensive ba, luxurious na makabike sa una? Muna siya na, samtang ana ang kahayag, mubo na lang ang panahon, lakaw sa kahayag. Kani adto wala pa nang Meralco sa diri? Si Biko. O Biko. Wala pa na. Unya kung layo ang imong panaw, kinahanglan yun ka mulakaw samtang ana ang kahayag. No? Ang kahayag nga gisgutan diri sa atong lesson mga kaigsunan, mao na siya ang kahayag, mao na siya si Kristo. Siya ang kahayag. Kay sumala sa ikaduhang Korinto 6:14 o 15, managsama ba ang kahayag o kangitngit? Si Kristo o si Belial? Ang word na Belial sa Greek mga kaigsunan, Greek word na siya, nga ang interpretasyon ana, si Satan. Dili yun na siya magsama ang kangitngit o kahayag. Mao na siya. Karon, sumala sa ikalas nga libro sa Pinadayag, naghisgot yun diha sa Pinadayag 12 versikulo 9 na adunay dragon nga gitawag nga serpente. Nga ang dragon, word na dragon, destroyer na siya. Sumala sa Pinadayag 9. No? Abaddon, Apollyon. Mo na siya ang exterminator ang word. Or Abaddon, Apollyon, destroyer. Sumala sa John 10 verse 10, ang mupatay diha si Satan yod. Siya yod ang mamumuno. No? Sumala sa kasaysayan, ang gitawag nga Roman Empire, gikan pa sa pagka matay sa Ginoo ni adtong 31 AD, hantod sa katapusan sa 70 weeks dito sa gitawag nga 490, nagsugod ang dakong linutusay dito sa panahon baton si Esteban, dito nagsugod gikan sa 34 AD, 508, 538 hantod yun sa 1798. Pagkamatay sa Ginoo, linibo ang mga gitawag nga torture. Gitorture na sa Great Controversy, page 40. O napod na sa
kung wala ko masayop sa lahi po na great controversy. 585 man siguro kung ako sayop. Nag-torture nila ang mga Kristohanon o gipakaon sa leon o niya ang Roman Empire maoy naghari ana. Ang pagan empire mga kaigsunan kay wala pa man ang papal supremacy, no? Karon mga kaigsunan, mao na siya ang gitawag nga grabe gyud ang tangit-ngit, no? Muna gitawag nga dark ages, no? Spiritual darkness. Karon mga kaigsunan, ang kaaway kay nahibulong man mas daghan pa mahinuon ang andam nga mo sacrifice sa ilang kinabuhi para lang sa ilang gituuhan, gibag-o sa dragon ang iyang strategy mao na siya nga para makumbinsi ang mga Christian misulod sila sa Kristyanismo. Mao na siya sumala sa kasaysayan o diri sa atong lesson. Og napo diri sa great controversy kulang ko sa panahon kanang gitawag na flood unconverted Christian. Imo na i-search sa Ellen G. White, search sa nimo multitudes of unconverted Christian. Mugawas na siya gikot ana ang pinadayag 12 na pagsulod sa iglesia para gitawag nga ang practices, pagan practices o mga Christian teachings na original makompromise na, no? Tungod kay dili mangyud kadaog ang kuan kay ang kaaway pagpatay mangyud. Kung basahon ninyo sa great controversy, ang pinatay kaniadto sa dark ages gikan pa sa 34 AD, makapalutaw na siya sa dakong barko. Nabasa ninyo, grabe makapalutaw sa grabe gyud ka karon diri sa atong lesson mga kaigsunan, ang nahitabo diri naatay tulo nga mga punto lang na atong pagatun-an karon kay mundang ko siguro mga 10:20 o 10:30 o baka makuhaan nato ang time ni pastor. Kanang gingon diri mga kaigsunan, study the truth, guard the truth, and stand for the truth. Mao gyud kay ang atong pagatun-an karon pinaagi gyud sa sidlak sa kahayag. No. Pagsidlak sa kahayag. Unsaon nato ang General Conference na asiyay tulo ka mga survey nganong ang uban kanato sa iglesia mawala man. Ang una gyud na ilang nakit-an ang Seventh-day Adventist na mawala sa church tungod kay wala tun-i ang kamaturan. Wala tun-i ang fundamental belief. Usa na siya nga mawala, no? O makompromise ang kamaturan. Wala man natutun-i. Ikaduha, nag-asawa o dili ka magtotoo. Nag-asawa. Muna ang pinakadako, ikaduha sa dako nga nakita na problema sa General Conference na nawala ang iyang katawhan sa iyang panon, nag-asawa o dili ka magtotoo. Ikatulo, na nawala sa iglesia, walay personal ministry. Wala ba siya evangelism ba? Wala siya mag-share. Igo lang siya naminaw. Lingkod. Wala siya personal na mission. Mauna siya. So, diri sa atong lesson, mga kaigsunan, kung atong basahon ang history, nagpa-convert sa Christian ang mga Roman Empire, ang mga pagan, no? Pero diri sa atong lesson karon sa atong panahon, na ay gisulti ang leksyon nato diri sa buhat 27 hangtod 32 na ingon diri pagasudlon kamo og mga lobo nga gili maluoy ug kana nga lobo sumala sa verse 30 kauban ra gihapon ninyo. Kauban ra ninyo lobo, no? Og daghan ang masilaag.
Nganuman, kining tulo sa atong leksyon na study the truth, is shape the truth, at saka gitawag nga stand for the truth. Nganuman, nganong mawala man, nganuman wala man nato tun-i ang kamaturan. Wala man nato, kung wala nato matun-i ang kamaturan, wala, dili pud mahimong butler kanang giingon diha sa 91 versikulo 4 na ang truth ato daw basahon daw, pakibasa daw Brother GC ang Salmo 91 versikulo 4 na ang kamaturan mo na atong shield in butler mo na siya kung maura na kung nahinumdum pa ko. Verse 4. Sa iyang mga dagang, pagkataguran ikaw niya. Kung kilalaw siyang mapako, pagkapasyon ikaw. Kaya kamaturan, mga kalasag, ang taning. Ang iyang kamaturan mo ang kalasag og taming. Dili gyud ka malimbungan kung nay mosulod na mga lupo. Usahay ra ba kung wala ta mag-establish kamaturan, mas kamao baya ng mga lobo. At kay kana mga lobo o karnero, magkalahi man na sila kinaiya. Kaya ang lobo mo, fight man yun na siya. Karon kung wala ka mag-studies kamaturan sa doktrina, dali ra gyud ka madala. Kung unsay giingon sa Salmo 91 versikulo 4, ang kamaturan maunay kalasag og taming para didto sa mga gitawag nga lobo. No? Usa pa kahinungdan sumala sa atong lesson nganong mawala man gyud ang mga katawan sa Ginoo. No, pinaagi sa mga ahensya sa kaaway sa pag-destroy sa iyang katawhan. Usa sa hinungdan nga mawala ang mga kaigsunan sumala sa ikaduhang Tesalonica 2 versikulo 10. Unsa may giingon dito? Sige daw. Nganong mawala man ang katawhan sa Ginoo? Liban na wala tun-i ang doktrina, wala gihimong taming ang doktrina o ang kamaturan. Ang ikatulo, wala makabarog sa kamaturan tungod kay unsa man. Ikaduhang Tesalonica 2 versikulo 10. Hindi, pagkabanan sa tanang dautan, sa paglimbong, alam ko nila na magagagabon, tungkol kay sila, nagdumili mas sa pagbukas kamaturan. Ano mga lawas kung na sila. Unsay gingon? Nagdumili sa paghigugmas kamaturan. Once di ay na ang kamaturan, wala nato higugmaa. Kinsa man ning kamaturan? Nga kinahanglan higugmaon. Mao na si Kristo. Na ay tulo kanang sumala sa atong pagtuon, na ay tulo ka mga dagko nga kamaturan. Una, si Kristo mao ang kamaturan, John 14:6. Ikaduha, ang imong pulong mao ang kamaturan, John 17:17. Ikatulo, Salmo 119, 142, ang kasuguan mao ang kamatuoran. Kana nga tulo mga kaigsunan, kung dili ta makahigugma ana, no, dili lang sa kasuguan ug wala tay gugma sa atong manluluwas. Dili man nato mahigugma ang atong isig katawo kung dili ta mahigugma kang Kristo. Kay kung gigugma nimo ang Ginoo, mahigugma nimo. So man diri sa atong leksyon mga kaigsuonan na diri mo tuyok nga atong pagtuon na ang tao naagyud na siya ay gitawag nga human reasoning. No? Mga human reasoning, usahay sa paglibot-libot namon ni Marjorie, usahay makasugat may mingon na kanang akong gidiscuss sa iyang kasaysayan ba? Kasaysayan gikan sa pagkalansang sa Ginoo hanto na kanang sanctuary doctrine, kanang 2,300 days, kanang history sa Rome, pagan and papal empire. Unsa may giitubag niya? Ingon siya. Kung unsa akong sa to? Ha?
kung unsa ang iyang gikadak-an, mao iyang kamatyan. Wala discuss ka diha na mo ni ang gihimo, mo ni unsa ingon? Kung unsa akong gikamat-an, mo akong pakamatyan. Lisuda na no? Lisod kay ba? Mao na. Unsay giingon sa tao? Adili na kuha ng kamaturan kay mubuhat ra kag maayo. Uigo na na. Oh, maghatag ka, mubuhat kag maayo. Di na kailangan Bible study. Kanang pag Bible study wala na kay nagbuhat naman kog maayo. Sakto ka na. Ha? Unsa may gingon sa pinadayag 1:3? Bulahan. Bulahan nagbasa. Nagpatalinghog nagtuman. Kay kung wala pa na siya nga teksto, pwede ra ta maghatag ra, mubuhat ra tag maayo. Oh, unsa may reason sa tao? Unsa gingon sa Proverbio 16:25, adunay dalan na daw matarong sa usa ka tawo, tumuy ana kamatayon. So diri sa atong lesson, ang struggle gyud nato mga kaigsuonan, na ako'y gistudihan didto sa Manila, pianist siya, bisan asa nga bansa na gyud siya nakaabot sa pagtugtog lang kanang himnal nato hatag nato kay tugtog yun na niya. Study nami. Nahuman ang study na mo. Study na mo human. Tuo siya. Tuo. Ana. Pero wala siya midawat. Wala siya midawat. Ngano man? Kay nganong wala siya midawat? Kay ang ilang relasyon sa church nila, grabe kaayo, labaw pa sa magsuon. E siya bro, tinuod yun ng Sabado, sumala sa mga diksyonaryo, sa kalendaryo, sa language, sa mga language, tinuod na siya. Pero ang among closeness sa church ba, mo gyud di niya mabiyaan. Oh. Kay grabe gyud sila. Ang ilang relasyon kay ila gugitun-an ang love of God. O ang love manggod ang makatumas sa suguan. So dili na siya ngano man. Kay kung ana pag-abot sa simbahan nato, di ba? Halimbawa motuo siya. Pag-abot simbahan nato unsa may naa sa to simbahan? Ha? Usahay ingon sa kuan. Usahay master nato ang gitawag nga law of God. Pero kadtong tag-iya sa law of God, namo siyang ang Ginoong Hesukristo ang gugma sa kamatuoran. Usahay ang kamatuoran lang. Di ba? Usahay kamatuoran lang. Pero giingon dito, sila nahisalaag hinto sa kabakakan na wala sa pagtuo tungod kay wala nila higugma ang kamatuoran. So diri sa atong lesson, mauna siya ang akong sa akong pagbasa sa atong lesson mga kaigsunan, usa sa mawala tas kamatuoran kanang makompromise ang kamatuoran. Unsa man nga mga unsa man nga mga butang nga makompromise ang kamatuoran. Muna isa sa kinungdan, ikaduha, sudlon ta og at kanang gitawag nga mga lobo. Mga lobo nga dili maluoy. Unsaon man nato pag barog na usahay ang mga lobo, kamao man na sila mo counter attack. Kamao man na sila mo counteron man dayon ka. Sa social media baya active man ko diha og nahapod ko yung mga video ba. Iko gusto nahagit yung ko karon si manaha kay daghan ba. Pero dili gyud unta ko kanang mag-video reaction gani kay kung maanad na kasi pagtan-aw ko mali man to, sayop man to. Kung maanad na kaana, mura na ka og kuan. Ang imo na lang gyud mura na kag pulis. Ingon pa sila, ingon man ni sa panultihon, "Brad, unsa man ka, pulis or worker?" Unsa man ning pulis? Word pulis. Ha? Kung imong tan-awon ang meanings pulis, tigtan-aw ra gyud sayop. So una siya na, ingko na undangon siguro nako ni kay pag nakoy mabatian na ubang relihiyon, ang sayop ra man gyud ako'y tan-o ana. So, diri sa atong lesson mga kaigsunan, ang oras ay nagtulin man. Akong ihatag sa inyo ang interaction.
kung isa sa inyo ang mudugang o naay pangutana kay para dili na ko makuhaan ang oras sa atong pinanggang pastor. Ako hatag ang oras sa interaction. Unsaon nato kanang giingon sa Daniel 12 versikulo 3. Unsa may giingon sa Daniel 12 versikulo 3? Ha? Unsay giingon sa Daniel 12 versikulo 3? Ang mga manggialamon musidlak ngadtos kangit-ngit. Unsaon na lang ka pagsidlak kung kanang giingon sa Isaiah 60? 60 ba na? Uno, tindog, sidlak, kayang kahayag miabot na, ug ang himaya ni Jehova, misubang sa ibabaw nimo. Mauna siya mga kaigsoon, saon na to? Sa kani nga mga problema na moabot sa ato, makompromise ang kamaturan, sudlon ta og mga lobo nga dili maluoy, o kita dili mahimong safeguard ang atong pagtuo, atong kamaturan, o kining battle for the mind. Kining atong hunahuna. Hindi akong ihatag ang mga dugang pag-baylo-baylo sa atong mga hunahuna. Di Brad? Kung tara ba, yun sa uwa to, 20, sa ito sa pagkasulong gamong mga lubo. Kung mali maluoy sa panon, nakanang nga mga lubo, kita na ko na din ha. So, pumunta na, kanang kinsa man din na sila. Mga tika sa sulod, niya mo bubalik, magbubugaw si bubalik. Okay, kay balong man tana no kanang mga musulod kay pag moingon gani na misulod tos gawas, di ba? So, kauban sa una, as muna ingon ni Apostol Pablo, na misulod para tukbon ang lobo, bot pasabot kuhaon ba. So, kay balo ta na daghan gyud ang mga lobo na ato makauban sa una kay nganong giingon diri kauban kay parehas man sila og Sabbath keeper maghihapon sila. Sabbath keeper gihapon, nagbasa gihapon og Biblia, nagbasa gihapon og Espiritu Stagna. Oh. Pero ang problema lang gyud sa mga migawas og misulod tapos ipagawas, ang problema ra gyud kanang pagtukod og gitawag nga kanang gitawag sa Spirit Prophecy na new organization. Oh. Nganong mogawas man ang tanawa si Satan? Nganong nagsugod ang sala didto? Tungod kay gusto niya i-remodel ang langit. Na siya'y nakit-an sumala sa patriarch and prophet na kakulangan sa kasuguan sa Ginoo. Gusto niya i-reforma ba? Gusto niya i-reforma ang iglesia. Kay wala na lagi kuno mapurma. Oo, wala mapurma. Gusto niya i-remodel. Mo gihapon ang sinugdan sa sala. Sumala sa John 8:44 na ang inyong amahan bakakon. No? Sukad pa sa sinugdan, mamumuno. Ano man? Sa iyang una-huna, kung basahon nimo ang Desire of Ages, si samtang kauban ni Judas ang Ginoo, sa kada lakaw sa Ginoo, huna parminti ni Judas sa Desire of Ages, na mas bright yun siya kang Kristo. Nabasahan na ninyo sa Desire of Ages? Huna-huna ni Judas, kauban sila ni Kristo, kauban ni Kristo ang 12 ka mga apostoles, ang una-huna ni Judas, mas bright yun siya sa Ginoo. Mupod si Satan, gusto niya i-remodel, gusto niya na ay reformasyon dito sa langit. Mauna siya. So, daghay mga argumento nagigawas si Satan dito na ingon siya, kung gugma gyud ka, Dios gyud kas gugma, nganong na may sugo. Tapos naisugo ang tao makasala na hinuon. Tapos kung ang tao makasala, ang bayad sa sala kamatayon. Tapos imo na pud pasayloon. Mo gani simang si Jonah dito sa Tarsis kay balo man siya ang Ginoo mo pasayloon magyapon na sa Ginoo. Pero unsaon nimo pagpasaylo kung dili ka mangayog pasaylo. So gusto lang sa Ginoo
ng purpose sa Ginoo na ang Ninibe mo mga igpasaylo. Oo. So mo na siya. Ang lobo nga giiskutan diri mao na siya ang kanang gingon sa Galacia 1:8-9. Pakibasa daw. Galacia 1:8-9. Unsay giingon niya? Bisan pa anghel, kita ka na, bisan pa anghel ang magmensahe. Galacia 1:8-9. Magsugod ka sa 8. Muna atong itubag. Dili apan bisan pa po kami. Oo sa mga kamulunda, kagikan sa langit, magawalik ang ninyo maayong balita. Nasubak sa amon na gikawalik ninyo. Katunglo siya. Bibi, sumalat sa amon na gitaingon kanito. Busbon po karon ang pag-ingon. Katunay magawalik kaninyo may balita nasubak sa inyo ng nadawat. Katunglo siya. Ipatunglo. Grabe no, bisan anghel ang mumensahe. Tapos contradict dito sa gimensahe sa official stand nato. Unsa may gingon? Ipatunglo siya. So mo na siya, no? Mo na siya. So unsa pa ang napay mo mudugang kay kung mo 10:30 diri na tatay kutob ra ta 10:20. Napay 5 minutes na ato'y hatag sa pangutana. Bro. Kailangan ko po at isla. Kailangan ko po isla diri sa buhat. Buhat 20. Dili siya kapalakan ako. Kaya ang lobo buhat nito, yan po kailangan. At ang sa 20 gaida. Kaya di ka talaga yung kaninyo, atunay panindog ng mga tao nga nagsulti ng mga binalitan aron sa pagpamira sa mga pinuha ng problema. Itong kuning na ito, pasat ng Exodus Blast. Bisan pa ang mga marunba, so bisan hindi ka matuwa. Pero ako na yung walang marugamay, ito yung karnero, naghapon yung magsulti binalitan. Eh, sunod na sa iglesia. Oh. Kaya, kung na lang ato ng iglesia, talagang kayo masipak-sipak. Kaya, hindi mo silang mga pagtulungan, hindi mo silang opsyon. Kaya, makadala ba yung silang mga membro? Kaya, at kung na silang mensahe sa iglesia, dili mo sila sa gawas. Kaya ako ni Badayan, kaya tagan ng mga tao na nakasulod sa iglesia ng tindog ko. Pagsulod ng mga pag-ulo. Binalitad. Pag-ulo niya, pag-ulo sa Mindanao, doon na may nasamot na kuniti na lang. Patong ito na, mapamaulis ko na kay kuniti na rin. At doon sila tumatulang sa doon na kuniti na lang. Pero kung saan mo tingnan mo ganun siya? Kung mituro ka ng kuniti o trinity, doon ba ikaw usapan sa mga pinagmit? Katong gisulti niya sa komisyon niya, mahingong ba sa iyo na tagsimba? No? Kung ang pagpagkaon, itong pinuling mga 25 minutes, siguro, mula ba yung mga kay Sula, nga huwag na tao pagkaon nga espirituanon. Tinigong diya sa inyo si Kristo, mga tao sa Dumay, nga hilit na mabuhay sa tinapay, lalo sa ulo, sinimo. Siguro, magkaon kita kain sa balang sinagad, katong mga karnero, na parehan na ito, malibo, yang sulti sila sa iglesia, na makadala sila na bagong mga pagtulungan, na maka-identify ka. Pero, kung ano sa pagkaon sa sulatan, di na maka-identify ka, ang sulti sa dito, sa tuwa na, di ba? Sa katungin mo, basta. So, ang dali raman maditik ang kanang gitawag na piki basta master nimo ang genuine. O, ang kwarta, ang tun-an gyud nimo para di ka panang piki sa kwarta, tun-an gyud nimo ang original kay kung ayo tun-i ang piki, tun-i ang original kay pag kabisado nimo, pag gunit pa lang nimo sa kwarta na original, may balo na dayon ka. So ang peke mahibalo na siya paglipat-lipat o kung saan yung gitawag bitik-bitik
para ba kang iba, natintal siya kay na-amaze man siya, sumala sa Story of Redemption 32, na pagtanaw niya, la, ang ahas misulti. Pero kay balo na siya daan ang ahas, ang Ginoo maghatag og talento sa ahas na musulti. Ang deception anto, nahibalo naman gid unta ka na ang Ginoo wala maghatag og talento sa ahas na musulti. Karon, hala insulti ang ahas. Kadto ba lang deception na daan to? Kaya kamatuoran gyud. Wala man ang Ginoo maghatag sa ahas pagsulti. So, once na gani na ingon na, halimbawa balitad na sulti. Unya di man mi kami. Halimbawa ako to. Musulod diha, upshot. Mingon, unya bad ang lobo brad kay carnivorous man na. Tapos kami mga vegetarian man mi. Oh, dili na kami. Moingon man na. Oh, ang lobo mukha og karne. Oh, tapos kami offshot itawag nimo vegetarian man mi. So diha dayong kabitikon kay pero imo isulti na symbolize ra na, symbols ra na. Ang gisgutan diya ang kanang characteristic. Na ang lobo, ang karakter sa lobo, di na siya maluoy, bisan saon nimo og pakiluoy. So ang kamaturan, madali lang nato makitaan o ang piki, dali ra nimo makitaan kung imong gitun-an ang kamaturan, imong gihimong taming ang kamaturan og pagbarog sa kamaturan. Ngano man, dili man ka masaag kay ingon ang Ginoo, ang imong pulong maoy kahayag. Ang pulong sa Ginoo kahayag sa atong mga alagianan. Kisa man ang pulong mauna si Kristo. O karon mga kaigsunan, wala na gyud tayo oras. Si pastor. May buntag sa tanan. Ang gihisgutan naman ni kining diini sila gikan. Ang pag sunod nato sa kamatuoran dili magsalig og tao. Dili magsalig og liman, dili magsalig og pastor, kun dili sumala sa kamatuoran nga gitudlo kaninyo base sa balaan nga kasulatan mao ang atong sundon. Ang gihisgutan din ni nga lobo, hinon gihisgutan kini ni Pablo daan dito sa taga-Efeso. Sudlon mo. Nakahinumdum ko sa sinulat ni Father Alberto Rivera. Jesuit po na siya. Kung giunsa nila pagpabagsak ang Anabaptist. Kaya nagunahuna sila sa una kay gakontrapan po ng Anabaptist sa kalihukan sa Rome. Nag-implant gyud sila og mga tao nga pamimro gyud sa simbahan, gibautismuhan gyud dinha sa simbahan, mo serbisyo dinha sa simbahan, mo kanta, mo ampo, mo wali, maski noon sa imong pahimuon, makahimo sila kay namimro sila niya ng simbahan, siguro 15 katuig na. Makahibalo di ka. Di gyud ka kahibalo. Hangtod ilahang gilihok gyud nga unsa nga pamaagi nga mabitik gyud nila ang pastor nga ang kanang nga congregation mabungkag. Gihimo ora no? Ang katong babae nga actually daghan sila eh. There were about 3 kay dako man nga congregation kana nga siya nga Anabaptist na church. Nadala ra gyud babae. Parihar gud nahitabo sa kang Jimmy Swaggart. Babae ra gyud ang gipaon. Ang iya nga pagsugod diha nga mahitungod sa kalihukan sa simbahan ingon na dayon giimbitar giadto dito sa balay. Onya nahimo nga sexual assault. Nagkatawa siya sayon ra patumbahon. Mao na kung tan-aw nato sa balaning kasulatan, kung maghisgot ka sa foolish o wise, sa wala pa miabot ang groom, makahibalo day ka kung kinsa dito ang foolish. Di ka kahibalo. Nagdala man siya lamparahan tanan, bot pa sabot, they have all the light. Di ba kasiga ang lamparahan? Galing, walang kasustinir ang ilang lamparahan kay wala sila oil. Ngunit nga pag-ingon sa balang kasulatan nga,
na ay mga savage wolves nga moadhan kinakanyo, dili na mahitungod sa pagka-vegetarian o dili. Kung atong tanawon po ng sugilanon sa trigo o sa bunglayon, kung makita pa nato ka ng mga savage wolves ato ng pag-ibton diya, panggawas po diri. Pero kay naman ay followers po, kay naman ay sympathizers. Mingon ang mga apostolis, Ginoo among ibton, insya ayaw. Paabuta ang adlaw sa tingnan ni. Dili ta makahibalo eh. Dili ta kay balo kung kinsang savage wolves taliwala nato. These people kauban nato sa pagsimba sa dugay-dugay nga panahon. Pawalihon mo muwali man pud. Pakrusadahan mo krusada man pud. Pero nangita lang gid sila og panahon kung asa sila mosulod aron mabungkag ang kining organisasyon. Pero timani ang giingon sa Ginoo, ang atong pilar sa atong pagtulunan, dili ang pastor, dili ang layman, dili ang leader sa atong church, but the pillar, the foundation of our teachings is no other than the Bible. Mao na, kamo direkta sa Bible ang inyong source. Ikaw direkto sa Bible, ako direkta sa Bible. Bisag uyugon ta nga kumabot ang savage wolves, nakaangkor ka sa Bible, naghawid ka sa Bible, mauyog di ay ka. Mo na mingon ang Ginoo ayaw kay paabota ka na sa adlaw sa ting-ani. Mo na ang foolish o wise virgins nahibalan sila nga foolish pag abot na sa groom. Mausab ka na sa atong panahonan karon. We are being attacked on all sides. Kanang atong mga dagko nga mga simbahan, kanang productive kay nga simbahan, isig ka Miller, kanang Kapitol. Nanay gasulod. Kunya sa kadugayan, muingon din sila nga, dili na may ganahan ni anak. Ilang isulti na ang mga dautan, mahitungod ni anak, mainini. Aron nga makapaluya sa mga kaigsuunan. Pero nag-ingon ang sulti daan sa tambag ni Mrs. White. Hinoon, it is unbiblical, wala din na. Pero ang tambag niya, though how defective and feeble is the church. Nga naman, kay ka na maghiskot kay kag church, mga membro man na, though how defective, sa ito pa yung defect, feeble, ano sa may feeble? Luya, gatakiang na, kay kuan, dipiktoso pagod. But God loves this church. Ang salain nga pagkasulti pa, nga kuan, mga ministro mo yun, though how defective and feeble is the church will never go down. Digid siya matumbag yun. Magpabilin siya nga nagatakiig, nagasangkiig, pero gabarog. Hangtod pag-abot sa Ginoo mo na iyahan ang ilaino na ang mga trigo o ang mga bunglayon, laino na niya. It is only God that will determine kung kinsa ang lubo o kinsa ang dili. Amen. Salamat kayo, Pastor, sa nindot kayong pagtugang. So, madali ra gyud nato ma-detect mga kaigsunan. Basta pagawason nato sa church. No? Paluyahon na ta, kanang gingon sa pinadayag, accuser of the brethren ba? Magsigi na lang siya pang, si tawag na? Pahimaan? Kanang sige lang panaway. Sa mana, di na mao. Muna siya, sign na siya. O kanang murag, kanang hinay-hinay, kanang pagawason sa sulod sa iglesia. So muna dire, ang atong lesson, salamat kayo sa nag-participate, salamat kay Pastor, wa na gyud tay oras. So, dira ko to mayong buntag sa atong tanan. Atong gidupat ng ulod sa pagampo. Kanimo Dios nimtak na sa kabuntagon si mong adlaw nga balaan ipapahulay. Dako ang among kalipay ug pagpasalamat kanimo. Din ikaw nagapanalangin sa matag usa kanamo sa tibok semana ug nining adlaw nga balaan. Niya kami nagakahiusa, nagakatigom sa balay nga alugpuanan alang sa paghimaya sa imong mahal nga ngalan. Salamat Ginoo sa mga balaanong pulong nga among napatalinghugan pinagi sa leksyon. Hinaot unta o Dios nga katong mga pulonga magapabilin sa matag usa kanamo nga hunahuna kasing-kasing din kining mga pulonga mahimo namong gabayan sa pag-alagad nga labing dulihag kanimo. Lig-una kami Ginoo pinagi sa imong balang espiritu nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Din mo'y magagiya sa matag usa kanamo aron kami makalahutay
Bisan pa man sa mga pagsulay nga moabot sa among kinabuhi, apan among gihandom nga pinaagi sa imong pagkagamanan, kami makalawot ay hangtod sa walay katapusan. Panalangin ni ang imong katawhan, ning tibok naong sayuta nga nagasaulog ning adlaw nga balang ipapahulay. Bulag-bulaga kami Ginoo. Sa pagbubo sa imong grasya, panalangin, ilabi na sa mayong panlawas, aron din, O Dios, kami magakalipay sa pagkinabuhi samtang kami. Ani apay ning ibabaw ning naong sayuta nga nagapaabot sa imong ikaduhang pagpadayag. Among gilauman, O Dios, nga ikaw magatubag sa among pag-ampot. Salamat sa imong pagkamay-kanaw. Sa ngalan ug gahom ni kining susumbog kong Kristo na maluwas. Amen.